good afternoon. I'm back. It's your Mama Sam para sa ating update chika ngayong hapon. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Kaya nga bang kumabog kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, ito nga, usapang update tayo ngayon. So, kahapon, naganap na ang send-off para sa ating pambato dito sa Mr. and Miss Supranational. So, syempre, nakita natin ang kagwapuhan ni Felipe na talaga naman masasabi ko, oh my gosh, ang fresh overload niya. And then, ayun. So, natutuwa ako kasi sobrang gwapo talaga niya. At birthday niya yesterday. So, yon. And then, ayun. So, may laban ba ang ating pambato sa Mr. Supranational? To be honest, I think may laban naman. Pero, hindi ko alam kung paano niya makukuha ang titulo na Mr. Supranational. Siguro, ang kailangan na lang natin gawin ay magtiwala sa kanya. Dahil, hindi ko alam kung yung katapangan niya or yung ipapakita niya ay oobra ba para sa laban. But nandoon ako, kung height ang pag-uusapan, may height naman si Felipe. Doon kung gwapo ang pag-uusapan, gwapo at fresh si Felipe. And then, I think perfect candidate for the Philippines para dito sa Mr. Supranational. Pero syempre, hindi ko din alam kung ano ang magiging action ng mga kalaban niya pagdating doon sa competition. So, na kay Felipe na yan kung paano niya lalaruin ang eksena. So, sabi niya kahapon sa kanyang interview, nag-prepared siya ng bonggang-bongga at naging seryoso siya sa kanyang pag-prepared and then, ayan, ready to fight na nga daw siya. And let's see kung ano ang ipapakita niya doon sa competition ng Supranational. So, syempre, wish all the best para kay Felipe. Sa ngayon, ang nakikita ko, actually, may laban, pero hindi ko kasi alam kung ano ang magiging laro ng kalaban din. At sino nga ba ang mga kandidato na makikita natin talagang malakas, di ba? So, good luck na lang kay Felipe and tignan natin sa pagsisimula ng kanilang competition dito sa Mr. Supranational. Samantala, syempre, nabigyan din ng send-off yesterday ang ating pambato naman sa Miss Supranational kay Katrina Ligado. Ang ganda-ganda ni Katrina, no? Kahit pa sabihin mo ang simple lang ng ayos, maganda talaga ang mukha ni Katrina. Pero syempre, yesterday, nag-expect pa ako ng more. Kasi syempre, parang 1 year niya itong pinagandaan. Tapos, alam mo yon na parang ando doon ako sa part na ano ba talaga ang makikita natin sa magiging laro ni Katrina Ligado. Nung una, sinasabi ko, I think mananalo si Katrina Ligado. To be honest, ayun yung nafe-feel ko. Pero pag nakikita ko na yung mga actions niya, parang nawawala yung kumpiyansa ko sa kanya na mananalo to. But ayoko naman pangunahan kasi syempre siguro pagod lang talaga si Katrina dahil nga ayan na papalapit na sa competition. Let's see na lang kung ano yung eksena niya pagdating doon sa Miss Supranational. So, mag-expect tayo na aalis siya this coming Monday kasi syempre, di ba, sa Monday na yung start ng competition. So, magtiwala na lang talaga tayo sa proseso na ipapakita ni Katrina Ligado. Kahapon, to be honest, hindi ako masyado kumbinsido sa nakita kong eksena niya. Pero nandoon ako na siguro kailangan natin talaga siya pagkatiwalaan sa preparasyon na ipinanda niya para sa competition. Kasi maraming malalakas, hindi ko alam kung oobra ba tong palo ni Katrina Ligado. Doon ako nag-aalinlangan. Kasi kung individual lang, kung sasabihin natin yung beauty, may beauty naman talaga. But hindi natin kasi alam kung ano yung magiging laro ng kalaban eh. But
tingnan na lang natin kung at suportahan na lang natin si Katrina Ligado. Malay naman ninyo, swertehin ang ating pambato na masungkit ang corona ng Miss Supranational. So, tingnan natin sa magiging laro niya sa kompetisyon. And then, ayan. So, silang dalawa masasabi ko na strong contender naman sa kompetisyon. At parang feeling ko hindi naman tayo mapapahiya sa magiging laro nila sa kompetisyon. Alam na alam kong lalaban at lalaban ang dalawang pambato natin. But nandoon ako sa part na wish all the best and good luck, di ba? So, ayun na lang talaga yung pwede natin sabihin. Good luck and wish all the best para sa dalawang reyna at hari para sa competition ng Mr. and Miss Supra National 2026. Are you excited? Dapat ma-excite ka. My gosh, nakakaloka. Pero ito pa nga, isa pang update ang ichichika ko sa inyo. So, yesterday, ayan na-post na sa social media yung mga kandidata dito sa Reyna Pilipinas. So, 21 candidates ang naging candidates. And, ayun nga. So, syempre, ang isa sa mga talagang masasabi ko ay nako, kay Alexi Brooks na to. So, yun. Ayun talaga. Kasi si Alexi yung isa sa mga nakita kong malakas. And then, of course, Angelica Lopez. Silang dalawa talaga. Sama na natin, syempre, si Zia. Si Zia, malakas din si Zia. Si Zia Pala ng, tawag dito, Tarlac. And then, syempre, ang isa din sa mga tinitingnan ko dyan nakakabog ay si Ana Patricia Lorenzo. Pero sa overall, sa totoo lang, sa ngayon ngayon pa lang, sabi ko nga sana nag-appoint na lang sila dahil kay Alexi Brooks na to, kung MGI All-Stars din naman ang pag-uusapan. Kasi wala namang kalabang iba. Meron ba? So, yun. And then, pagdating naman sa Miss Grand Philippines, hindi ko kasi alam si Angelica Lopez, ano ba, ang hinihit niya ba Miss Grand Philippines or MGI All-Stars? Kasi kung MGI All-Stars, sino-sino lang ba ang naglalaban? 3 lang, di ba? Kung sasabihin, dapat may experience na sa international, 3 lang talaga. Andiyo dyan si Patricia Lorenzo, si Alexi Brooks at saka si Angelica Lopez. Pero ang balita ko kasi si Angelica Lopez for the Miss Grand. Kaya kung sa Miss Grand siya, kay Angelica Lopez na yan. Pero kung sa MGI All-Stars, lalaman-laman silang 3 para sa corona, di ba? And then, pagdating naman dito sa Miss Grand Philippines, I think kung hindi si Angelica ang isa sa mga maglalaban-laban para sa crown ng Miss Grand Philippines, I think si Scarlett de Mesa. Maganda si Scarlett de Mesa. Depende na lang yan sa magiging laro niya. Isa siya sa mga nakikita ko pinakamagandang mukha dito sa competition ng Reyna Pilipinas. And then si Bianca Bautista. Nagagandahan din ako sa kanya. At saka si Cleopatra Barbera ng Zambales. At then of course si Pala, you don't underestimate yung kakayahan ni Sia Pala kasi magaling din umatake yan. And then of course si Rain, si Rain ng La Union. So depende yan sa magiging laro nila sa competition. And then good luck. So 21 candidates na magko-compete para sa Reyna Pilipinas, 2 ang Corona, ang MGI All-Stars, and then of course ang Miss Grand Philippines. Yan. Ganon. Excited ba kayo? Dapat ma-excite kayo kasi magandang pukpukan ng magaganap dyan. Kung tutuusin naman, may laban naman yung mga candidates. And then, hindi natin alam kung ano ang mangyayaring pagbabago sa laro nila. But for now, ayun nga, nakikita kong malakas talaga dito ay si Alexi Brooks. Para sa corona talaga ng MGI All-Stars, Alexi Brooks yan. And then, of course, may laban din syempre si tawag dito, Angelica Lopez. Kasi silang dalawa lang naman yung masasabi mo na talagang pwedeng mag-compete sa isa't isa, di ba? Sa bawat isa. The rest, hindi ko alam kung ano ang ibibigay nila, but hindi natin pwede underestimate yung kakayahan ng mga baguhan kasi may ibubuga din. Like example, si Sia Pala, may ibubuga din yan. Ito din si Scarlett de Mesa, magaling din yung nakita natin to sa Miss Universe Philippines. And then
tingnan natin yung iba. Oo, kasi mga bago sila. Malay naman ninyo, mag-shine like a diamond star ang mga bagong ito. And then, ayun, so may reaction na nagaganap dito about si, si Beles ba yun? Actually, wala naman akong magagawa para sa kanya kasi dapat prepared siya. Oo. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang sa sa isang beauty contest o sa isang pageant, dapat ihanda mo din yung sarili mo sa pagpasok mo diyan. So, kung gusto mo talagang manalo, dapat alam mo kung ano yung sasalihan mo at kung paano mo piniprepared ang sarili mo para sa competition. Kasi mahirap naman yung ka lang yung salang ka lang ng salang pagkatapos ang ending ay wale o bigla kang mawawala sa eksena. So, dapat nandoon na prepared ka talaga para alam mo yon makakabog ka ng bonggang-bongga. Anong gagawin natin? Si Cheryl Beles. Ayun, so hindi ko alam kung ano ang eksena niya. Oo. So, I think dapat kay Cheryl. Kung talagang gusto mo talaga manalo sa pageant, i-prepare mo yung sarili mo in physical, lahat-lahat. Oo. Para alam mo, hindi ka madaling Actually, mas payat pa siya noon Nung lumaban siya, yung sumali siya sa Miss Grand Philippines ba? Yung nag-audition siya doon. Tapos hindi rin siya nakuha, di ba? So, ngayon, tingnan natin in the future, di ba? So, basta maniwala ka lang dyan sa determinasyon mo, magtiwala ka lang sa sarili mo, and then malay mo in the future, 'di ba? So mayroon siyang mapuntahan na pageant. Actually, bagay sa kanya ang Miss Earth. So pwede siyang pumunta doon sa Miss Earth kasi ang Miss Earth, alam ko na wala naman silang kumbaga parang welcome ang lahat. And then 5-3 lang din pwede doon sa Miss Earth. But nandoon na i-prepared niya lang yung sarili niya. Siyempre, in physical. Kasi, syempre, the more na mas payat ka, the more mas panalo. Diba? So, yan. And good luck kay Cheryl in the future. So, laban lang. At ituloy-tuloy mo lang yung paniniwala mo. Malay mo, di ba? So, yon. And then, of course, good luck syempre kay Katrina Ligado at saka syempre sa pambato natin sa Mr. International na si Felipe, Mr. Supranational na si Felipe, na talaga naman ngayon palang excited na ako. And then, of course, good luck din sa 21 candidates na magkukumpit dito sa Reyna Pilipinas. So, di ba? So, abangan natin kung ano ang pasabog, ano ang eksena, at ano ang magiging kaganapan sa kompetisyon ng Reyna Pilipinas ngayong taon na to. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.